Dear Tita El, matagal ko na pong crush ang lalaking tatawagin ko na lang sa pangalang Paul. Bokalista po siya ng banda sa aming school. Kilalang kilala siya sa university. Pag kumakanta, yung parang naglalambing at nakakahatak ng atensyon ng mga kababaihan. Ako po ay isang working student at nasa library po ang assignment ko. Maswerte po ako at doon pumapalagi rin itong si Paul. Alam kong paborito niyang pwesto at oras ng kanyang pagpunta. Sa tuwing nakangiti siya, para bang dumadampi sa aking mga labi at napapangiti na rin ako at nasasabayan na rin ng pagkatulala. Papasok na po ako sa school noon, Tita El, nang bigla po akong tumawid sa daan na may paparating na kotse at may naramdaman akong kamay na pumigil sa akin. Para akong lutang kasi noon eh. Siguro, dahil sa dami kong iniisip. Paglingon ko, si Paul pala yun. Munti ka na akong maging kwento, Tita El. Nagpapasalamat po ako sa kanya at dahil sa nangyari, doon niya po ako mas nakilala. Para lang kasi akong invisible sa paningin niya dati. Hindi nag-i-exist, ganun. Alam na po niya na ako ang babae sa library at classmate niya sa isang minor subject simula nung nangyari yun. Dahil mahilig din po ako sa musika, lumalim ang pagkakaibigan namin ni Paul. Lagi ako nakasuporta sa mga gigs niya at nakilala ko na rin po ang mga barkada niya. Isang beses, pagkatapos ng gig niya, dinala niya po ako sa isang park. Sabi niya, samahan ko raw muna siya pero naisip ko bakit madilim? Ayun na nga po, Tita El, hinalikan po niya ako. Yung dati na nakikita kong mga ngiti, nararamdaman ko na ang init at tamis na dumadampi sa aking mga labi. Para ba akong nananaginip na ayaw kong magising? Hinahalikan niya ako? Totoo ba to? Pero bigla po akong napaisip, Tita El. Hindi ko binasag ang pader kung saan humahad lang sa aking nararamdaman kay Paul. Dahil alam ko na para sa kanya, ako po ay isang pampalipas oras lamang. Kaya po kumawala ako sa mainit na yakap ni Paul at bigla akong tumakbo. Kinabukasan, parang normal lang ang nangyari. Nakikita ko pa rin siya sa library, sa classroom. Pero na-appreciate kong ginawa niya, Tita El. Humanap po siya ng pagkakataon para humingi ng tawad. Isang malakas na ulan ang bumuhos. Sumilong muna ako at pumasok na lang din sa mall. Napadaan din po ako sa isang bookstore. Nakita ko po doon si Paul. Grabe, 4 na taon na pala ang nakalipas. Sana nagbago na si Paul dahil ang nararamdaman ko sa kanya ay hindi pa rin naman nagbabago ngayong 2 buwan na kaming mag-on. Nagmamahal, Kay. Kay! Ang ganda ng kwento mo, may twist sa dulo ah. Pero sana nga nagbago na si Paul. Kasi kapag hindi pa, kawawa ka na naman. Sana ngayon, sana this time,
hindi ka na isa lang sa mga koleksyon niya ng mga babae o isa lang sa mga pampalipas oras niya. Sana ngayon, kayo na talaga. Sana ngayon, mas mature na yung isip ni Paul. Di ba? And now that you're together, sana maging maganda ang melody ng love life niyong dalawa. Okay? Yan. Okay? Okay. Maraming salamat sa pagsulat mo, ha? And best wishes sa relasyon ninyo ni Paul. Kahit sinasabi nga ni Gayle, nako, parang green, ang mga galawan ni Paul no? Diba? Sabi, nako, Hokage moves tong si Paul, red flag.